Iyak. Iyak ng isang bata noon. Kasabay ng kulog at kidlat. Halos 10 oras na ng gabi nung ipinanganak ang batang pinag-uusapan natin dito sa kwento. At kasabay nga ng mga kaganapang ito. Karding! Karding! Lalaki! Lalaki ang anak ng anak mo! Sabi ng kumadrona sa ama nung nanganak. Ah! Di maganda! Sa apelyido ko na lang dapat may pangalan ng bata. Si Marta, kumusta? Yun ang sasabihin ko sana, Mang Karding. Mukhang hindi kinaya ni Marta ang panganganak eh. Bakit? Salita ng lalaki. Sabay punta nito sa silid kung saan nanganak ang kanyang anak. Marta! Marta, anak! 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 Sigaw ni Mang Karding dahil namatay ang kanyang nag-iisang anak sa panganganak nito. 1951, Libmanan, Camarines Sur. Mga kabagis, umpisahan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat. Dahil nga sa nangyari, imbis na kaligayahan ang ihatid ng gabing iyon kay Mang Karding, ay napalitan ito ng kabighatian. Ganito kasi yon. Sa pinakasulok ng Camarines Sur, matatagpuan ang bayan ng Libmanan. Isang lugar na hindi pa tuluyang nagigising mula sa mahaba at tahimik na pagkakalimot ng mundo. Sa labas, tila payapa ang kabayanan. Ilang tindahan o mga talipapahan, isang maliit na palengke na halos wala pang bubong, at mga kalyeng pilapil na bumabakat sa putik kapag umuulan. Ngunit sa paligid nito, nakatayo ang mga bundok na tila bantay na bato. Nakalubog ang tuktok ng makapal na ulap at kumakapit sa gilid ng mga bangina ang mga kagubatang nagbubulong sa ihip ng hangin. At mula pa sa pinakamalayong sityo, na mas kilala pa nga ng mga tao ang mga pangalan ng ilog at yungib kaysa sa mga kapitbahay nila. May mga gabing tila mas mabigat pa ang dilim kaysa sa karaniwan. At kahit ang mga aso ay biglang tumitigil sa tahol na para bang may kaharap silang hindi nila maaninag. At ang ilan ay nagsasabing may mga aninong dumaraan sa gilid ng palayan kapag ang buwan ay kabilugan. At mga matang nagliliwanag sa kadiliman at mga yabag na walang iniiwang bakas. Yun ang lugar kung saan ipinanganak si Simbon, yung bata sa intro natin. Sa panahong iyon, kakaunti pa lamang ang naninirahan sa gilid ng kabundukan. Mga mangingisda sa ilog, ilang magsasaka na nagtatanim sa maliliit na lupain, at mga pamilya na tila pinili ng tadhana na manirahan sa lugar na malayo nang halos hindi abot ng sibilisasyon. Ngunit sa bawat sulok ng gubat ay may mga kwentong hindi sinasabi ang karamihan. Mga alamat na ipinasa ng matatanda sa mahihinang bulong ng pagkukwento. At ito ay mga kwento ng mga nilalang na matagal nang nananahan sa lupaing iyon. Nilalang na hindi basta nasisiyahan sa pagkakaroon lamang na maayos na pamayanan. Pero sa kwento, wala namang nagawa nun si Mang Karding kundi tanggapin ang tulak ng kapalaran. At inisip na lang nito na siguro ay regalo na lang sa kanya si Simbon ng Diyos bilang kapalit ng kanyang anak. Pero kahit alam naman ni Mang Karding na ang nag-iisang apo nito ay anak ng isang punong gabunan, isang uri o klase ng nilalang o aswang na nasa hanay ng malalakas. At kung di nyo na itatanong na kung bakit galit na galit noon si Mang Karding sa anak nito, ay kabaliktaran naman kasing larangan ang kinagisnan at pinanggalingan nito. Sapagkat si Mang Karding ay isang tanyag na antingero naman sa kanilang lugar na nasa apelyidong Di Marukot. Ayon sa kwento, ang apelyidong ito ay hindi mayaman pero hindi rin naman mahirap dahil sa malawak din na lupain na sinasaka nila. Pero higit naman sa lahat, na kahit kilala silang masisipag na magsasaka noong araw, ay kilala rin sila bilang mababagsik na antingero. Dahil sa totoo lang,
ay muntik na nung napatay ni Mang Karding ang ama ni Simbon dahil nga sa nagagalit ito sa pagpatol nito sa kanyang anak. Ngunit kung magbiro nga naman ang tadhana, ay tignan mo nga, nagkaroon pa siya ng apo sa taong kinamumuhian niya. Pero sabi nga nila, iba ang pagmamahal ng mga lolo at lola sa kanilang mga apo kontra sa mga magulang. Dahil sa paglipas noon ng maraming taon mula nung namatay ang anak ni Mang Karding, ay minahal niya ng lubos-lubos ang kanyang apo. Inaruga niya ito na parang ang batang si Simbon ang naging sentro na lang ng kanyang buhay kasama ang Diyos. Hanggang sa dumating ang araw na nasa edad 17 na si Simbon, at dun na napansin ni Lolo Karding ang kakaibang lakas na meron si Simbon. Matagal yun bago mapagod. Parang kayod kalabaw nga itong si Simbon kapag kasama niya ang kanyang lolo sa pagsasaka. Pero hinayaan lang naman yun ng kanyang lolo, sapagkat kahit alam pa ni Mang Karding ang dahilan, ay ayaw nitong ipaalam kay Simbon ang tunay na katauhan nito at ang tunay nitong ama. Nung nagdaan pa ulit ang mga ilang taon, ay tumungtong na si Simbon sa edad 21. Pero doon na rin nagsimulang humina si Mang Karding. Dahil alam nyo naman ang trabaho sa pagsasaka, mas ginagamit ang pisikal na lakas dito. Nang isang araw, ang katinang lalamunan ko. Oh, Lo, parang mag-iisang linggo na ata yung ubo nyo Ba't pa kasi kayo nagpapaabot ng ulan sa bukid? Alam nyo nang tumatanda na kayo Ikaw naman, Simbo na po. Kalabaw lang ang tumatanda, hindi si Lolo. Diyos ko naman, yan na naman kayo Mabuti pa, dito na lang kayo sa bahay. Ako na lang aasikaso sa mga lupain natin. At kapag kailangan ko ng tulong, kukuha na lang ako ng tao o rerentahan para hindi masyadong mahirapan. Nako ba't ka pa kukuha ng tao? Kaya ko pa naman Lolo, alam kong nanghihinayang lang kayo sa pambayad sa tao. Pero ano bang nakakapanghinayang? Yang kalusugan nyo ba? O yung perang pangrerenta sa tao? Ikaw talaga po Ginagawa mo naman akong bata. Hindi naman sa ganun, Lolo. Nag-aalala lang ako sa inyo. Usapan nung maglolo. Halika na nga. Mananghalingan na lang tayo. Dagdag pa ni Mang Karding. At habang kumakain noon ang maglolo, ay napag-usapan naman nila ang karunungan nilang tangan. Kung hindi nyo kasi nalalaman mga kabagis, ay habang lumalaki naman si Simbon, ay pinagdesisyonan ni Mang Karding na ipasa sa apo nito ang kanyang karunungan. At dinahandahan naman ni Mang Karding na ipasa o ituro ang karunungan ng kanilang pamilya sa apo nito. Total ay dala rin ni Simbon ang apelyidong Di Marukot. At lahat na ata ng klaseng pangkumbate, espiritual man o pisikal na laban, ay naituro na niya sa kanyang apo. Elementarya lang ang natapos ni Simbon. Pero ang sabi naman kasi ng kanyang lolo noon, na ang mahalagang aral ay hindi nakukuha sa edukasyon sa loob ng paaralan. Sapagkat kung natapos mo na ang elementarya, ay marunong ka nang bumasa, magsulat at magkwenta. At yun lang naman daw ang talagang pangunahing kailangan mo sa paaralan. At ang iba na ay nakukuha na sa mga magiging karanasan o eksperyensya mo sa realidad ng mundo o sa buhay. Yun daw ang tunay na tutulong sa'yo na matuto at umunlad. Diskarte lang kumbaga, sabi ni Mang Karding. Pero nung habang pinag-uusapan nga nila ang mga bagay-bagay, ay natigilan naman sa pagsubo sa pagkain si Mang Karding nung biglang sumagay sa salita ni Simbon ang pagtatanong tungkol sa kanyang tunay na ama. Isang bagay na kinatatakutang tanong ni Mang Karding sa apo nito. Kasi nga ay ayaw nitong makilala pa ni Simbon ang ama nito. Kaya nga niya yun sinanay sa paraan ng kanang karunungan. Ba't mo na itanong pa yan? Masaya naman tayong namumuhay lang na dalawa. Gusto mo pa bang makita ang iyong ama? Hindi ka pa ba kontento sa akin na lolo mo? Paglilihis ng usapan ni Mang Karding, nahalata mong iniiwas niya na pag-usapan ang tungkol dito. Lo, hindi naman ako kasi teenager
Tsaka sa tingin ko, nasa tamang edad naman na ako para malaman ko kung sino ang ama ko. Kahit pangalan lang sana. Tsaka magsiselos pa ba kayo? Hindi ko naman kayo ipagpapalit. Kahit na makita ko siguro yung tunay kong ama. Rason naman ni Simbon. Ngunit Nanghihina ako. Mukhang nanghihina ako, Simbon. Tulungan mo muna ako. Iakyat mo lang ako sa silid ko. uwi ka nung matanda. Ha? Lo? Sige. Mabilis na kilos naman ni Simbon na pagtulong sa kanyang lolo, na hindi niya alam na nagdadrama lang si Mang Karding para hindi na siya kulitin pa ni Simbon tungkol sa ama nito. At nagawa nga iyon ni Mang Karding ng matagumpay. Pero nagdaan ng mga araw. Nung mga araw na parang naiwaglit na sa isipan ni Simbon ang tungkol sa kanyang tunay na ama. Hapon. At nagbabadya pa ang malakas na ulan sa lugar nila. Kaya kahit alas 5 pa lang noon ng hapon ay napakadilim na ng kapaligiran at parang paggabi na nga ang kalangitan. Hanggang sa bumuhos na ang malakas na ulan. Sana hindi umapaw yung ilog. Kundi malulunod na naman yung pananim natin. Apo, gapasan na pa naman. Panahon nga naman, oo. Hindi maintindihan kung minsan. Ayos lang yan, Lo. Di bawin na lang tayo sa pangalawang taniman ng taon. Ganun lang naman eh. Tugon naman ni Simbon. Hanggang sa napatid ang pag-uusap ng dalawa nang biglang hinugot ni Mang Karding ang buntot pagi nito na nakasabit sa dingding. Sabay tanaw nito sa bintana na nakaharap sa kalsada. Dito ka lang, Simbon, ha? Seryosong bilin ni Mang Karding. Sabay mabilis na lumabas sa kanilang bahay kahit nababasa na yon ng ulan. Nang tumanaw din sa bintana si Simbon dahil sa parang nagalit ang lolo niya sa nakita niya doon. At doon ay natanaw naman ito sa labas ng kalsada ang 3 matatangkad na lalaki na halos nasa 6 na talampakan na ang laki ng mga yon. Halos kasing tangkad niya. Nasa 6'2" kasi ang height ni Simbon. At kahit basang-basa na ang 3 lalaki sa labas ng kalsada na nakasuot ng mahahabang kapa, ay nakatayo lang naman ang mga ito na parang may hinihintay sa bahay nila Simbon. Sa pag-aalala naman ni Simbon sa kanyang lolo, nung makita niya itong naulanan na nga, ay sinundan niya ito sa labas. At nang maabutan niya ang kanyang lolo, narinig niya itong kinukumpronta ang 3 lalaki na para bang galit na galit ang lolo niya sa mga iyon. Bakit? Bakit kayo na parito? Anong kailangan niyo? Tanong ni Mang Karding. Hindi namin nais ang gulo o makipagkumbate sa iyo sa pagparito namin, Mang Karding. At alam namin nga wala rin kaming panama sa iyo. Kaya nandito lang kami upang makausap ang apo nyo. Ano? Anong kailangan nyo sa kanya? Tanong ni Mang Karding. At narinig na lahat yon ni Simbon dahil saktong nasa tabi na siya ng kanyang lolo. Simbon, sabi ko nga sa loob ka lang. Uwi ka pa ni Mang Karding. Pero hindi tumingin si Simbon sa kanyang lolo. Tapos ay nakipagtitigan siya sa 3 lalaki at sinabing, Lo, hindi ba mga aswang to? Oo, apo. Anong kailangan nyo sa akin? At bigyan nyo ako ng rason kung bakit nyo ako kakausapin. Simbon, hindi ba yun ang pangalan mo? Oo, tugon nito sa isa. At nung nagsalita naman yung isa ay, Nandito kami, Simbon, dahil inutusan kami ng iyong ama. At may mensahe itong gustong iparating sa'yo. Hindi na nakasagot noon si Simbon dahil ang ama niya ang sinasabi ng mga yon. Ang taong matagal na nitong nais makilala sa matagal na panahon. At pagkalipas ng sandali, labag man sa kalooban noon ni Mang Karding na ipakausap ang kanyang apo sa mga yon, ay napilitan na rin lang siyang umoo dahil sa kahilingan ng kanyang apo. At sa pag-uusap nga ng mga ito, sa pagtila ng ulan,
Ang pangalan ng iyong ama, Simbon, ay Samaron, ang punong tagapangasiwa ng mga gabunang layugon. At oo, ang ibig sabihin nito ay isang aswang din ng iyong ama, na kagaya namin, Simbon. Ano? Wika lang ni Simbon, sabay lingon sa kanyang lolo na nasa isang sulok at nakikinig lang ito sa usapan. Sabay tuloy ng isang panauhin ng mga salitang, "At naparito kami, Simbon, upang sabihin sa iyo na sugatan ng iyong ama. Malubha ang kalagayan niya at ang tanging hiling niya ay makita ka man lang daw sa uling pagkakataon bago man lang siya mamatay. Dahil may nais siyang sabihin sa iyo ng personal." Nang marinig yun ni Mang Karding, At bakit? Bakit kailangan ng apo ko na makita ang taong yon? Hindi naman siyang nagpalaki sa apo ko. salita ni Mang Karding na sumingit na sa usapan. Lolo, ayaw niyo bang makita ko ang ama ko? Tanong ni Simbon. Hindi naman sa ganun, apo. Ang kaso lang matagal ng panahon na nandito ka sa akin at ngayon ay bigla-bigla ka na lang niyang gustong makita. Parang hindi naman natapatas yon. Paumanhin, Mang Karding. Pero sa pagkakaalam namin, ay patuloy na pumupunta dito si Punong Saramon mula nung bata pa si Simbon. Ang kaso lang, ang sabi sa amin ni Pinuno na may pumipigil lang sa kanya na tao na magkita sila. At ang taong yon ay importante rin sa buhay ni Simbon, kaya hindi magawang magreklamo ni Pinuno. Kaya't ang ginagawa lang niya ay tanawin si Simbon mula sa kalayuan. Tanggol naman ng isang lalaki sa ama ni Simbon. Napaisip noon si Simbon sa sinabi ng lalaki, sapagkat kahit hindi direkta ang sinasabi nito na ang lolo niya yung nagbabawal na magkita sila ng kanyang ama, ay silang dalawa lang naman ang magkasama ng lolo niya simulat sa pool. Kaya yun na nga yung mahalagang tao para sa kanya, yung lolo niya. Lo, totoo ba yun? Apo, hindi naman sa ayaw kong magkita kayo ng iyong ama. Ang kaso lang ayaw kong mapunta ka sa kanya dahil mga aswang sila. Salita ng matanda na medyo mangilid-ngilid na noon ang luha. Napabuntong hininga ng malalim noon si Simbon at kesa sa magalit ito sa kanyang lolo ay tumayo ito. Sabay niyakap niya ang kanyang lolo at sabi niya sa mahina nitong boses na, "Lo, naiintindihan kita na ayaw mo lang naman na mawala ako sa'yo. Pero karapatan ko pa rin na makita ang aking tunay na ama. Tsaka wala ka namang dapat ipag-alala dahil kahit anong mangyari, kayo pa rin ang lolo ko. At kahit mahati ang mundong ginagalawan natin, lolo, at napunta tayo sa magkabilang bahagi, ay gagawa ako ng paraan para makasama kita. Dahil kahit anong mangyari, ay babalik ako sa iyo. Utang ko sa iyo ang buong pagkatao ko. Kayo ni ina na siyang nagsilang sa akin kahit di ko na siya nakita pa." Hindi naman na nun nakaimik si Mang Karding sa mga sinabi ni Simbon at di na niya namalayan. Nanaluha na lang ito sa pagkakayakap sa kanya ng kanyang apo. At pagkatapos nga ng usapan na iyon, ay pinayagan na ni Mang Karding na sumama pansamantala si Simbon sa tatlong lalaki. Paambun-ambun na lang ang klema nung umalis siya na Simbon sa bahay ng kanyang lolo. Nung nag-umpisa silang lumakad, ay mabagal pa lang sila. Hanggang sa nung nakalabas naman na sila ng kabilang baryo, ay napansin ni Simbon na animoy kahit hindi mo halata, ay papabilis na sila ng papabilis sa kanilang paglalakbay. Pero hindi naman malaman ni Simbon na kahit pa anong bilis din ng pagtakbo ng tatlo nitong kasama, ay nasasabayan niya ang mga ito. At hindi man halata nun ni Simbon, ay parang dimaki ng sasakyan na pangkarera ang bilis nila sa pagtakbo. At ang matindi nito ay sinusuot nila ang kakahuyan. Kaya konting pagkakamali mo lang, kung mahina ang iyong paningin, ay bubunggo ka na sa mga naglalakihang katawan ng puno sa magubat na lugar.
Ayon kasi sa tatlong kasama nito, ay matatagpuan pa ang lugar na pinamumunuan ng kanyang ama sa isang nakatagong kabundukan sa hilagang kanluran ng Libmanan na laging balot ng ulap kahit tirik ang araw. Dito ay matatagpuan ang pangkipan ng batong itim, isang dambuhalang bato na may guhit na parang mga ugat ng tao, at yun daw ang pintuan patungo sa palasyo na lihim na tirahan ng Haring Gabunan na Layugon. Pero sa paglalakbay ng apat ay bigla silang natigil nang nakalagpas na sila sa isang mababaw na ilog. At ang bahaging ito ng isang kagubatan ay medyo maluwag. Matatanaw mo pa nga ang kalangitan dito kasama ng buwan dahil sa walang masyadong puno. Nang isang lalaki ang lumabas mula sa likuran ng isang bato sa tabing ilog na para bang yun ang dahilan kaya napatigil ang tatlong mga kasama ni Simbon. Maya-maya pa ay may lumabas pang ibang kasama nito na hindi naman nahalata agad ni Simbon dahil sa nakayukulang pala ang mga yun sa mga malalaking bato malapit sa kanilang harapan na para bang nakaakma ang kulay ng balat ng mga ito sa mga malalaking bato sa tabing ilog, yung tipong parang mga hunyango, yung umaakma yung kulay sa kung nasaan sila. At sa pagtayo nga nila ay dun palang nakita ni Simbon na mga nilalang pala ang iba sa malalaking bato na nakikita niya kanina. Paumanhin, mga bagsay. Pero napadaan lang kami sa teritoryo nyo at wala kaming balak na kayo ay sakupin. Wika ng isang kasama ni Simbon. Kabunang Layugan. Ayos lang naman na dumaan kayo dito. Pero may kabayaran. Ah? Anong ibig mong sabihin, bagsay? Simple lang naman. Naaamoy namin ang dugong tao ng isang kasama nyo. Kaya siya na lang ang magiging kabayaran sa pagdaan nyo dito. Wika nung bagsay na isa ring tribo ng aswang sa kagubatang ito. Sabay turo kay Simbon. Ano? Malaking pagkakamali ang ginagawa. Hindi na natuloy na salita ng isang kasama ni Simbon sapagkat binato niya ng tigalpo ang lalaking nagduro sa kanya. Kasabay noon ang mabilis ding paglapit ni Simbon na halos tutok na sa pagmumuka nung nagsasalitang bagsay. Hindi kita kilala, Ginoo. Pero ang sabi ng lolo ko, pag dinuro ako ng aswang, ay kailangan ko siyang gantihan. Wika niya malapit sa pagmumuka ng bagsay. Pagkatapos ay bigla na lamang natumba ang bagsay na para bang nanghina ang tuhod nito sa ginawang tigalpo ni Simbon. Hindi naman agad na nakagawa ng reaksyon ng tatlong kasama nito. Ngunit bigla na lang napayuko ang iba pang bagsay at dahan-dahang umatras ang mga ito habang nakayuko sa ginawa ni Simbon sa kanilang kasamahan. Kaya, Tara Simbon! Wika ng tatlo. At doon ay nagpatuloy na nga sila ulit sa kanilang pagtakbo hanggang sa inabot na nga nila ang sabulag ng lugar kung nasaan ang ama ni Simbon. Wala namang kahirap-hirap ang pagpasok nila dito. Pero nakita noon ni Simbon habang sumusunod siya sa tatlong lalaki ang isang parang maliit na pamayanan sa lugar. May mga iilang bahay na kanila ring nadadaanan at doon ay nakita ni Simbon ang mga naglalabasang tao na animoy pare-parehas ang laki. Matatangkad lahat ang mga ito na kung titignan mo nga ay talagang dito nababagay si Simbon sa lahi ng mga taong ito. Kasi ganun na ganun din ang laki ni Simbon hanggang sa... Andito na tayo, Simbon. Nasa loob ang iyong ama. Sa malaking kubo na ito ay inaantay ka niya. Wika nung isang lalaki na kasama niya. At pagbukas ni Simbon ng pintuan ay nakita niya ang malawak na sahig ng kubo. Wala iyong silid ni isa. Sa dulo noon ay nakita niya ang isang lalaking kamukang kamukha niya na nakaupo sa kahoy din na upuan na may ukit o mga linilok na figura ng mga dragon o mga halimaw.
tumuloy ka. Wika nun sa malalim ng boses na medyo garalgal. Wala namang takot noon na pumasok si Simbon sapagkat tangan nito ang aral ng kanyang lolo. At nang malapit na si Simbon dito, ay nakita na nito ang maraming sugat sa katawan ng nilalang na animoy hindi gumagaling. Ikaw? Ikaw ho ba ang aking ama? Hindi pa balata ang wangis nating dalawa. Yung nga lang mukhang pinalaki ka ng maayos ng iyong lolo. At nakikita ko ang liwanag na tangan niya sa iyo. Sa estado kong ito ngayon, ay maski ikaw ay kaya mo na akong paslangin. Napakahusay ng lolo mo. Mukhang sinigurado niya na hindi ka mapupunta sa panig ko. Ngayon ay di ko na rin alam kung pwede ko pang ipasa sa iyo ang karunungan naman at birtud ko. Dahil iba ang nabagtas mong daan, anak. Nasa kaalaman ka ng mga antingerong liwanag. Yan ba? Yan ho bang gusto niyong sabihin? Kaya niyo ako pinapunta rito? Oo, anak. Didiretsahin na kita. Pinapunta kita rito. Dahil bago ako mamatay, ay gusto ko ring manahin mo ang mga tangan ko upang maipagtanggol mo sana ang baryong to sa mga kaaway nating lipi. At mas magiging malakas ka kung kanan at kaliwa ang magiging tangan mo. Ano? Wika ni Simbo na nang maiksi. Sabay, pasensya ka na, ama. Dahil kung ang pagtanggap lang ng tangan mo ang gagawin ko, ay matatanggap ko pa sigurong gawin. Pero hindi ko magagawang manatili sa lugar na ito. Dahil hindi ko pwedeng iwan si Lolo. Hindi ko siya ipagpapalit para sa'yo o para sa lugar na ito. Wika rin ni Simbo na pinaninindigan ang pangako nito sa kanyang lolo. Ngunit, matibay, malakas na personalidad, anak nga kita. Imbes na mainsulto ang ama ni Simbon, ay parang natuwa pa ito sa sinabi niyang iyon. At tuloy nito ng, hindi kita pipilitin, anak, sa kung ano ang kagustuhan mo. Sa totoo lang, ang pinakamahalagang parte lang naman kaya kita pinatawag dito ay para ipakilala ko sa iyo ang aking sarili ng personal at kilalanin mo ako bilang ama. At ngayon na tinawag mo na akong ama, ay kontento na ako. Salamat at pinaunlakan mo ang imbitasyon ko, anak. Wika ng punong gabunan ng layugan. At tugon naman ni Simbo ng, huwag ho kayong magalala. Habang ako'y buhay, kikilalanin ko po kayo bilang ama. Aalis na ho ako, sabi niya. Sabay talikod na nito papalabas ng malawak na kubo. Nakangiti lang naman noon ang kanyang ama na parang kontento na ito na nakita niya lang ng saglit ang anak nito. Matapos ang pagkikitang iyon ay umalis rin agad si Simbon dahil sa iniisip niya nga ang kanyang lolo. Pero lingid sa kaalaman ni Simbo nung gabing iyon ay sa lugar nila ng kanyang lolo. Mahina na ako, pero hindi ako mamamatay nang nakaupo lang dito. Wika naman noon ng kanyang lolo nang isang lahi rin ng aswang ang pumalibot sa bakuran nito. Marami ito at may nakita pa siyang nakamasid na mga uwak noon nang magsalita ang isang lalaki na pumasok sa kanyang bakuran. Hindi ikaw ang kailangan namin, Mang Karding, kundi ang apo mo. Nasaan siya? Ang anak ng gabunan? Wika ng lalaki. Ngunit, hindi ko alam na ganyan pala kamangmang ang lahi nyo. Wala dito ang apo ko. At kung nais nyo siyang makita, dumaan muna kayo sa bangkay ko. Wika ng matanda.
kasabay ng pakikipaglaban nito sa buong lipi ng aswang ng gabing iyon. Dumaan naman ang mga oras ng paglalakbay papauwi ni Simbon. Kinaumagahan ay dumating na nga siya sa harap ng kanilang bahay. Lolo? Sigaw ni Simbon nang makita nito ang kanyang lolo Karding na nakahandusay sa loob ng bakuran ng kanilang bahay. At nung malapitan niya yon, kasabay ng pagkakaahon niya dito sa putik-putik pa na lupa, ay nalaman niyang patay na. Patay na si Mang Karding. Lolo? Lolo? Panibugho ni Simbon ng pagdadalamhati. Matapos yun ay lumipas ang isang linggo, ay nailibing na si Mang Karding. At sa araw ding yun ay nalaman na ni Simbon ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang lolo. At dahil naman ito sa lahi ng mga aswang na tinatawag nilang pakil, ang mortal na kalaban naman na lahi ng kanyang ama, ayon sa mensaherong dumating mula sa mga gabunang layugan. Dahil dito, sa isang iglap, ay nag-iba ang pananaw ni Simbon sa pagkamatay nga ng kanyang pinakamamahal na lolo, na para bang may nagising sa kanyang katauhan na isang animal o isang mabangis na hayop sa kanyang kalooban, dahil sa gusto nitong hanapin ang may gawa nun sa kanyang lolo. Kaya walang inaksayang panahon si Simbon, at yun nga ang dahilan kung bakit siya bumalik sa lugar ng kanyang ama. Pero nakaratay na rin ang kanyang ama pagdating niya dito, hanggang sa namatay na rin ang ama ni Simbon. Nais kanilang patayin nung gabing umalis ka sa inyo, dahil sa alam nilang ikaw lang ang magmamana ng aking mutya. At yun ay para siguraduhin na wala nang susunod pa na kalaban na kagaya ko. Kaya ninais nila na hanapin ka at patayin. Ibig sabihin nun, anak, ay tadhana na rin ang nagtulak, kaya buhay ka pa hanggang ngayon. Gamitin mo ang aking mutya at makakamit mo ang kakaibang lakas. Sa kombinasyon ng kanan at kaliwa, madali mong mapapatay ang punong gabunan ng mga pakil. Huwag na huwag kang aatras, anak. At sisiguraduhin ko sa'yo na tutulungan ka ng mga kauri natin dito sa baryo. Susundin ka nila. Mga alaala na lang nabilin kay Simbon ng kanyang ama. Dahil sa mga oras na ito, ay nasa kanya na ang mutya ng kanyang ama na punong gabunan. At handa na itong makipagdigma sa mga pakil. Pero buwan pa ang lumipas noon, at natapos pa ni Simbon ang gapasan sa kanilang baryo. Pero pagkatapos nito, bumalik na siya sa baluarte ng kanyang ama, dahil nga wala naman na siyang kasama sa bahay ng kanyang lolo. At ginawa nga niya ito para maghanda sa isang digmaan. Kaya naman, pinunong Simbon, nakahanda na ang lahat. Sige, umpisahan na natin. Tugon naman ni Simbon. Kung titignan mo sa isang sulok noon ng kagubatan, ay mula sa itaas, ay makikita mo ang mga sulok na parang pinapaikutan ang isang baryo, hanggang sa maya-maya pa ay sa gitna ng patag na parang nagsimulang parang umuga ang lupa mula sa kabilang dulo ng lugar na ito. Nang biglang sa pagtingin ni Simbon dito, ay nakita niya ang malaitim na alon ng nilalang. At yun na ang hukbo ng mga pakil. Mababangis ang anyo ng mga ito, matutulis ang pangil, at kumikintab ang mga balat na parang balot ng langis. At sa unahan ng mga ito, nakasakay sa isang kabayong itim ang punong gabunan ng mga pakil.
na ang pangalan pala ay Anuro, nakilala sa lugar sa pagpatay ng mga matatandang gabunan at mga antingero. Dahil nga sa inaangkin nito ang lugar bilang teritoryo, ang malawak na kagubatan na ito. Mukhang alam nga ni Anuro ang planong pag-atake noon nila Simbon. Ngunit para kay Simbon ay hindi na mahalaga yun. Dahil ngayong gabi na to ay nais na niyang wakasan ang paghahari-harian pala ng gabunang ito. Tumindig si Simbon sa gitna ng kanyang hukbo at pinipigilan ang panginginig ng laman sa galit at pananabik at uwi kanya ng, "Ngayong gabi, hindi na sila muling makakapasok sa ating mga baryo. Para sa lolo ko at para sa ating lahi." Kasabay ng hudyat nito ng pagpasok nila sa napalibutan nilang lugar nila Anuro. At bago pa tuluyang magsalpukan ang dalawang panig, pinakawala ni Simbon ang lakas ng mutya. Isang bugso ng itim at puting liwanag ang kumawala mula sa kanyang mga palad na para bang dalawang espiritu ng magkaibang mundo ang nagsanib. Tumigil sandali ang hangin at sa isang kisap mata, nasa gitna na siya ng hanay ng mga pakil. Umiikot ang katawan at pumapalo ng tigalpo sa bawat lalapit. At sa bawat tama naman ng kanyang kamao ay parang umuugong ang lupa at nababasag ang buto ng mga kalaban. At sa palibot niya ay sumabog na ang sigawan ng mga hukbo ng magkabilang panig. Layugon kontra pakil, patay kung patay. Ito ay laban kung sino ang mananaig at hahawak ng teritoryo ng lugar. Nagtagpo sa gitna ang dalawang hukbo, bakbakan ng kuko laban sa pangil. Dumagundong ang buong parang salpukan at si Simbon naman na nasa gitna ng kaguluhan. Nung nakakita siya ng maluwag na daraanan patungo sa pinuno ng mga pakil, ay hindi na nagdalawang isip na sugurin ito. Sa paglapit niya, tumimbuang ang kabayo sa pagsuntok lamang nito kasama si Anuro. At nung babangon si Anuro ay muling paglapit niya dito ng mabilis. Sabay banat nito sa katawan, pero di naman napaurong si Anuro at hinablot naman ang kamay ni Simbon na siyang ginamit noon na pansuntok kasabay ng paghatak nito at inihampas niya ang buong katawan noon sa nakatumbang kabayo. Ramdam pa noon ni Simbon ang pagkabali ng mga buto ng kabayo sa pagbagsak niya dito, samantalang sa digmaang nagaganap ay parang nag-aalab na ng pananalsik ng dugo sa kapaligiran. Dahil sa nagaganap na brutal na labanan. At bago naman makabangon noon si Simbon ay aapakan ulit siya ng pagsipa ni Anuro. Biglang lumabas naman ang mga malapunyal na kuko ni Simbon at siyang pinangsalo niya ng patusok sa paa ni Anuro. Ah! Sigaw nito. Ngunit hinawakan naman ni Simbon ang mga paa noon nang mabilis. Sabay hampas niya kay Anuro sa lupa. Kasabay na rin noon ang pagbangon nito at hagis niya kay Anuro sa ere. Pero nung nasa ere na si Anuro ay nagpalit ito ng anyo ng sa aswang. Mula sa kanyang likod ay nag-uslian ang malalapad na pakpak na kulay itim at may tila kaliskis ng paniki. At sa bawat pagaspas nito ay parang may amoy ng asupre. Ang kanyang muka ay mahaba at ang mga matay nagliliyab na pula na tila apoy sa ilalim ng lupa. Ang kanyang bibig ay puno ng mahahabang pangil, habang ang kanyang dila ay mahaba rin at kumakapit sa bibig nito na parang sa ahas. Pero biglang nagpalit din ng anyo si Simbon bilang sa aswang. Mula sa kanyang mga mata ay makikita ang kakaibang liwanag. Ang kanan ay kumikislap na puti na parang sinag ng buwan, samantalang ang kaliwa ay itim na may pulang guhit na animoy apoy ng dilim. Ang kanyang balat ay kayumanggi na parang sa normal na tao rin lang. Pero sa oras na lalaban ito ay may mga ugat na kumikinang na pilak ang lumilitaw sa kanyang mga braso at leeg.
tanda ng liwanag na dumadaloy sa kanyang dugo. Subalit kasabay nito, ang kanyang mga kuko ay humaba at tumitibay na parang pangil din na malapunyal, at ang mabalahibo lang sa kanya ay ang kanyang balikat. Sa makatuwid, sa kanyang anyo, ay makikita ang balanse ng magkasalungat na puwersa, ang liwanag na nagbibigay lakas at ang dilim na nagbibigay bangis. At siya na nga, ang anak ng gabunan at apo ng antingero. Sa pag-atungal nito habang nasa ere pa si Anoro na nasa di naman kataasan, ay biglang tinalon niya ito nang masalpok niya yun sa ere. Mabilis silang dumapo sa lupa habang dumadaos-dusno ng pakpak ni Anoro ay naging parang laruan na lang siya kay Simbona, dahil nung napadapo na sila sa lupa ay sunod-sunod na pagbaon ni Simbon ng kanyang mga kuko sa katawan, sa mukha at sa lahat ng parte ng nais nitong baunan. At sa bawat puwersang atake nun ni Simbona sa pag-indayog ng kanyang katawan ay nagliliwanag ang kulay pilak na mga ugat nito sa katawan hanggang sa umangil na ito. Dahil namatay na si Anoro na walang kalaban-laban sa anak ng gabunan. At natigilan na lang ang lahat. Naglumakad na si Simbon sa gitna ng digmaan. Nabitbit na ang ulo ni Anoro. At ganun na nga natapos ang digmaan dahil sa pagkatalo ng punong gabunan ng mga pakil. Ay alam nilang wala na rin silang laban sa taong tumalo dito. Sinabi pa noon ni Simbon sa mga yon na maaari namang mamalagi ang mga pakil sa libmanan. Ngunit ang kondisyon lang nito ay sumunod sila sa kanyang mga alituntunin. At isa doon ay ang hindi pagkitil ng buhay ng mga tao sa kanilang pamayanan. Ang ibang mga pakil ay tumanggi na lang at ang iba ay ginusto rin na sumunod sa kanya, kasama ng angkan na pinamunuan ng kanyang ama ng mahabang panahon. At mula noon ay nanatili na ang balanse ng mga lalang sa dilim sa lugar dahil sa pamumuno ng anak ng gabunan.